So, hello again. Now we will be solving sample problems. Just to reinforce what we already know, specifically the formulas about the fluid properties. So, generally, these problems are easy to solve. Madali lang naman to kasi nandun pa tayo sa mga paunang part ng discussions natin dito sa fluid mechanics. So, example natin, unang example natin, so meron tayong reservoir that has a mass of 1,200, ba't ka gumalaw? 1,200 kilogram and a volume of 0.952. Hanapin natin yung weight, okay, unit weight, density, and the specific gravity. Okay, so let's keep this fast and simple kasi mabilis lang to. What do we have? We have mass. We have mass. Sige. We have mass which is equivalent to 1,200 kilograms. Right? We also have volume. So, yung volume natin is equivalent to 0.952 cubic meter. So, we actually have only those two given. So, yun lang naman yung meron tayo. So, anong gagawin natin? So, remember the formula. So, ganun lang. So, weight is equal to mass times the gravitational force, right? So, yung mass natin, so, hindi ako naglalagay ng calculator sa screen. So, i-encourage ko kayo na habang nag-solve or nanonood, sabayan nyo yung pagka-calculator. Okay? Sabayan nyo ako sa pagka-calculator para makita nyo kung paano siya nangyayari. So, yung mass natin ay 1,200. Sabi di ba ni Aristotle, what we have to learn to do, we learn by doing. So, try natin mag-solve. 1,200 times 9.81. So, lagi natin muna ng mga units para masana yung mata natin. Kilograms times 9.81 meters per second squared, right? 9.81. So, this is 11,772. Yung kilogram meter per second squared, yan ay magiging Newton. Okay? So, ito na yung final answer natin. Okay. Okay? So, buburahin na natin to kasi isasolve natin yung kasunod. Hindi kasya. Hindi kakasya. Okay, next tayo. Next. Madali pa naman to. Burahin na natin ha. Ay, wag na yung taas. Ito lang. Yan. Next naman, kunin natin yung unit weight. So, lagyan natin pala dito. Yung weight natin is 11,772 Newton. Okay? So, unit weight. Yan, unit weight. So, ang unit weight, formula niyan, di ba, is weight over volume. Tama? Di ba? Weight over volume. So, ang weight natin, kakakuha lang natin, is 11,772 Newton. And ang volume natin ay 0.952 cubic meters. So, solve natin. Divide natin yung 11,772 sa 0.952. We will have 12,365.54622. Ang unit, Newton per cubic meter. Alright? Okay. So, good na tayo dyan sa part na yan. Pwede nating ilagay dun sa taas. So, we have unit weight is 12,365.55 Newton. So, if you are wondering sa mga exams, kung ano yung standard or ano yung gagamitin nating decimal places sa paglalagay ng final answer, so I could say, depende. Depende yan
sa kung ano yung in-indicate sa test paper. Also, kung ang tanong naman ay, "Sir, paano po yung mga nasa solution?" I suggest wag na kayo mag-round off sa solution. Mag-round off lang kayo doon sa pinaka-final answer. So, lahat yan na lahat. Or unless otherwise stated. Pero most of the time, by default, mas okay na wag kayong magra-round off sa solution, sa final answer na lang. Tapos, kung ilan yung naka-indicate sa test paper ninyo, eh di doon yung sundan nyo. Diba? Safe yun. So, then, next natin kunin si density. Parang kasya naman si density dito sa ilalim. Yan. Density, raw. Raw. Density. Di ba mass over volume yan? Wala na to. 1,200 kilogram. Volume 0.952 cubic meter. 1,2. 1,260.5. Okay? So, 1,260.50. 1,260.50. 0.50. Yan. Now, ito na yung sagot. Lagyan natin ng unit. Kilogram per cubic meter. So, ito na yung sagot para sa density. And lastly, saan natin ilagay? So, dito na lang sa gilid. For sure naman, maganda yung notes dyan, di ba? Specific gravity, SG. Anong yung ginagawa sa specific gravity? Simply, nire-ratio lang natin yung density or yung specific weight or yung unit weight. So, sa case na to, doon na lang tayo sa density. You can try using yung unit weight. Of course, yung lang naman ang lalabas na sagot dyan. Kung gusto ninyo. So, density tayo. So, 1 to 60.5. Ang unit niyan, kilogram per cubic meter. I-divide natin sa density ng water. Diba? Density ng water. Ano yung density ng water? Alam mo na yan, 1,000. Kilogram per cubic meter. Now, kapag kinuha natin yan o dinivide natin, ang lalabas na sagot is 1.26. And yes, this is your final answer. And wala pong unit yan, di ba? Unitless entity ang specific gravity. So, this is the answer for problem 1. Diba? Quite easy. Madali pa. Okay. So, proceed na tayo sa pangalawang item. Okay. So, dito tayo sa unahin natin ta. Ayan. So, air is kept. Before that, lipat natin to. Diyan. So, air is kept at a pressure of 200 kilopascal. Absolute, and a temperature of 30 degrees Celsius in a 500 liter container. What is the mass of air? So, what is the mass of air? So, first, lista natin yung mga given na meron tayo as well as the formula that we need to use for this one. So, yung formula, hopefully naaalala mo, ito yon, yung formula na kailangan natin gamitin. P is equal to density RT. So, pwede natin balikan, recall natin kung ano yung tinutukoy ko na formula. I believe this is ito. Ayan. Okay? P, pressure, absolute pressure. Density, R and T. And note natin for air, ang gas constant natin is 286.9 joules per kilogram degree Kelvin. Okay? So, hopefully, malinaw yan, malinaw. So, balik tayo doon sa ating, yan, dito. Okay. So, lista na natin. Yung R, iunahin na natin. Ito kasi ay minsan or madalas hindi na binibigay kasi nga, kumbaga parang dapat sinasaulo yan. Okay? So, ano nga yun? 286.9 joules per kilogram Kelvin. Okay?
Okay, then, lista natin, meron tayong pressure. And note natin na kailangan natin ay absolute. Mabuti na lang, absolute yung given. So, ito yan. Hindi ko na isusulat. Guhitan ko na lang. Right? Also, this is pressure. We have the absolute. Okay, hindi pa. Ang sabi dyan, ang temperature natin ay 30 degrees Celsius. Okay, naka-Celsius. Remember, ang kailangan nating T ay absolute. So, lalagyan natin yan papuntang Kelvin. Kung Fahrenheit yan, dadalhin natin sa Rankine. So, Celsius naman, so Kelvin tayo. Unahin na natin yon. Alam natin na para maging Kelvin ang isang Celsius, dinadagdagan natin ng 273. So, recall nyo na lang. For sure, na-encounter nyo na yan dati. 273 plus 30. So, calculator natin para sigurado. 303. 303 degree Kelvin. So, may temperature na tayo. May density. May pressure. May R. And last na given, yung volume. So, ang volume na ibinigay sa atin ay naka-liter. Right? Liter. So, 500 liter. Now, kung density yan, ang kailangan natin, ano yung unit ng density natin para sa SI? Di ba, kilograms per cubic meter. Now, kung mapapansin mo yung units ng mga given sa atin, yung 200 kilopascal, kapag yan ay ating i-convert or inilagay sa normal, yung naka-metrics, di ba, ang kilopascal ay kilonewton per square meter. Square meter. Kilonewton per square meter. So, ibig sabihin, naka-kilonewton tayo, naka-square meter. Sabi, kanina, dapat naka-base unit. So, yung 200 kPa, i-convert pa natin yan sa Pascal na magiging Newton. Now, everything else, kapag yan ay ating pinagsama-sama dito, di ba? At kinuha natin yung isang missing, kasi may pressure, may R, may T, density yung missing, ang may iwan na unit dyan ay naka-kilogram per cubic meter. So, automatic yon. Kasi yung mga Newton, makakancel yan. Diba? Kasi yung 1 joule, ano nga yung 1 joule kanina? If you can remember, balikan natin ha. Para ma-recall natin, nakalagay kasi dito eh. Yung 1 joule, yan o. Yan. 1 joule is 1 Newton meter. So, if you do analysis ng unit, makikita mo, makakancel lahat yan. May iwan ay kilogram per cubic meter. So, anyway, explain ko lahat yon para diretso na tayo sa pagsasubstitute. Okay? Hindi na kayo magtaka. So, yung pressure natin is 200. Again, naka-base. Base unit. Pag sinabing base unit, gram, liter, meter, 'di ba? Pascal. Kumbaga, walang mga prefix, walang prefix na nakadikit. So, yung kilopascal para maging pascal, 'di ba? Times natin sa 1,000. Hopefully, okay na kayo sa mga ganung conversion ha. Yan. So, pascal or newton per square meter. So, hindi na natin ilalagay yung mga units na 'yan. Basta, dahil density to, alam na natin, lulusot yan doon sa kilogram per cubic meter. So, equivalent to density, yung R natin ay 286.9. Okay? Then, Kelvin, 303 degree Kelvin. Tanggalin na natin yung K para pare-parehas na silang wala. Ayan. Now, calculator natin para makuha natin yung density. So, 200 times 10 raised to 3 divided by 286.9 times 303. Okay. So, 2.3. So, yung density ng air to ha, 2.3. Medyo may rami pang decimal. Sige, lagyan na natin. 307
kilogram per cubic meter. So we have the density now. And then, next natin kunin yung mass. Kasi mass naman talagang pinapahanap dito. So, alam mo na yan, di ba? Density is mass over volume. So, kung mass ang kailangan natin, edi density times volume. So, we have the density, 2.3 kilograms per cubic meter. Ano yung volume? Sir, naka-liters po. So, dapat naka-cubic meter yan. Convert natin. So, ano yung conversion? So, pwede nyo hanapin, pero sasabihin ko na ngayon, pwede nyo hanapin sa internet pag di nyo alam. So, sasabihin ko naman, 1,000 liters is equivalent to 1 cubic meter. Okay? Pero yung mga conversion na to, dapat sa ulado nyo na to ha. Although ngayon, gets naman na hindi nyo pa sa ulado, but yung mga conversion na ini-introduce ko sa inyo bits by bits, hindi naman sabay-sabay, di ba? Halimbawa, sa problem na to, na-introduce ko ngayon. Sa ibang problem, may introduce na bago. So, yung mga conversion doon, sauluhin nyo na yun, paunti-unti. Especially yung mga constants. Halimbawa, yung R ng air, density ng water, specific gravity ng mercury, mababanggit siya natin later on. Unti-unti, pag nililista nyo, sauluhin nyo na. Kasi, madalas, hindi binibigay sa problem yung mga yon. Kapag kayo naman ay nag-solve ng mga problems, practice problems, you'll notice anong mga constants yung mga hindi ginigiven usually. Mapapansin niyo yan. Okay? Para hindi kayo nagtatanong, ano kaya yung wala sa exam, ano yung hindi bibigay. Mag-solve kayo ng maraming problem, mapapansin nyo, at mapapansin nyo ng sadya, ano yung mga hindi binibigay usually. Ano yung mga dapat sa ulado nyo na. Yan. Eh di kapag nakita nyo, ito laging hindi binibigay, edi sasauluhin mo ngayon. Ganun kasi yun. That's how it works. Anyways, 500 liters. Para ma-convert, lagi lang natin. 1,000 liter is 1 cubic meter. So, I believe this is 0.5, right? 0.5 cubic meter. So, 500 divided by 1,000. Yan. So, makakancel yung cubic meter, di ba? Masaya ka na? Oo. 2.3 times 0.5. So, 1.15. Wow. Kilograms. So, this is the final answer. Okay? Okay. So, hopefully, this is clear sa inyo. Madali pa naman. Next tayo na problem. So, let's proceed to the next problem. So, sabi dito, we have water in a hydraulic press. Initially, nung una, 137 kilopascal. Absolute yung pressure. And then, subjected to a pressure, so after nun, ang pressure na daw naging 116,280. So, from 137, naging 116,280. Kilopascal, absolute. So, gamit ang bulk modulus of elasticity na 2.5 gigapascal, ano yung percentage decrease in the volume of water? So, what is the percentage decrease in the volume of water? So, ano yung percentage decrease na yan? Ratio. Diba? Ratio nung pinagbago nung volume kumpara dun sa initial, sa original. So, ganito yon. Ito yung pinapahanap sa atin basically. Percentage siya. So, ratio, di ba? Okay. Okay, nag-make sense? Di ba? Percentage decrease in the volume of water. So, ano yung nabawas? Yung D sub V. Kung ang tinatanong sa atin, ilan yung nabawas, di ba? Ito yon D sub V. Eh, ang kaso, ang pinapahanap sa atin, ilan yung percentage. So, kukunin natin yung kanyang ratio relative dun sa original, makukuha natin yung percentage decrease. Now, recall the formula. Di ba ito yun? E sub B is equal to negative D sub P, change in pressure, over change in volume over total volume. So, we can manipulate this given or kahit i-direct substitution mo na, goods lang. Diba? Pero ilipat na lang natin itong dV over V sa kabila tapos yung E sub B sa
denominator. So, hopefully, okay na tayo doon. Ano? Yan. Negative differential pressure over E sub B. Okay? Masaya ka na? Okay. Substitute na natin yung mga bagay-bagay. So, dV over V is equal to negative change in pressure. Ibig sabihin, final pressure minus initial pressure. Okay? Hopefully, that is clear. So, 116,280 minus natin yung 137. Now, recall natin na dapat yung units natin ay naka-base form. Well, sa totoong buhay, hindi mo naman talaga required gawin yon. Yun nga lang, kapag hindi ka nag-reduce ng mga units mo, ito yung isang error na pwede mong makumit. Hindi magtutugma yung mga units. Okay? So, explain ko ang sinasabi ko ha. Let's say wala tayong galawin. Diretso natin yung mga given, ilagay natin. Naka-kilopascal kasi yung isa naka-gigapascal. Diba? So, para hindi tayo magkalituhan, ang pwede mong gawin, i-convert mo lahat sa pascals, o di kaya, yung isa dun sa dalawa, either itong GPA o yung KPA, i-convert mo into another unit. So, KPA, gawin natin GPA, or si GPA, gawin natin KPA. So, depende sa diskarte mo. Okay? Pero for this particular problem, ang gawin lang natin, ilagay natin lahat sila sa Pascal. So, ikaw, kapag nagsisolve ka na, depende na sa diskarte mo kung ano yung gusto mong gawin. So, para maging Pascal to, dahil kilopascal yan, di ba? 10 raised to, 3. Divide natin. 2.5. Yung gigapascal, para maging pascals, 10 raised to, 9. So, understandable kung hindi pa kayo familiar dyan. Sige, explain na natin ng konti. Mag-commercial tayo ng slide. So, yung pressure, meron tayong 4 na common. 'Di ba? Ang base natin, si Pascal. Ang kasunod niyan, ano ba to Ang kasunod niya is, ba't ka gumaganon, bro? Lang ba? Kilo pascals. Ang kasunod ni kilo pascals, mega pascal. Ang kasunod niyan, giga pascals. Okay. So, si PA, yan yung base. Ang kasunod niya, kilopascal, di ba? 10 raised to 3. Ang kasunod niyan, si kilopascal, papuntang megapascal, times 1,000 ulit. Pero dahil nakabase tayo kay pascals, edi 10 raised to 6. Si MPa, kapag kinumpara mo kay gigapascal, yung MPa, pag nag-times ka ng 1,000, magiging gigapascal. Pero dahil kay PA tayo nakabase, magiging 10 raised to 9. Parang ganito yung nangyari. 10 raised to 6, 1,000 na megapascal, papuntang gigapascal, 10 raised to 3. Diba? So, dun sa rule ng mga exponents, kapag nagmumultiply tayo ng ganito, pinag-add lang natin. Kaya naging 10 raised to 9. So, okay tayo sa part na yan. Punta tayo dun sa counterpart nila, yung basic, yung mga naka-meter, naka-mm. Okay, may encounter nyo din kasi yan. So, si Pascal, yan ay Newton per square meter. Hopefully, nare-recall nyo yan. Okay? Now, equivalent yung dalawang yan. Yung PA sa Newton per square meter. Ngayon, si kilopascal, ano kaya ang katumbas niya doon sa kabila? Kung mapapansin mo, nag-times lang tayo ng 1,000, di ba? Ibig sabihin, 1,000 Newton. Right? 1,000 Newton. Yun ang common. 1,000 Newton per square meter. 'Di ba? Magkaparehas na. And pasimplihin natin, 'di ba yung 1,000 Newton? Yes, 1 kilonewton 'yan. Ibig sabihin, yung 1 kilopascal, 1 kPa, lagyan na lang natin dito. Basta ito, gets mo na. 1 kPa is equivalent to 1 kilonewton per cubic meter. Okay? Hopefully that is clear, right? Okay. Next, megapascals.
Now, balik tayo dun kay Pascal. Si Pascal, kapag kinumpare natin kay megapascal, 10 raised to 6. Okay? Ngayon, ibig sabihin pala nito, ang kailangan natin, 10 raised to 6 Newton. Hindi 1,000 na. 100,000. 10 raised to 6. Tama ba? 100,000 or 1 million? Sige, basta 10 raised to 6. Lagay ko na nga sa calculator. Grabe ka na, sir. 1 million pala. So, 1 million. 1 million Newton. Medyo malaki, di ba? Pero kung papansinin mo, may denominator tayo. You know? Alright? So, ito pa kasi yung isang common na ginagamit. Sa Extrema, sa lahat, hanggang graduate kayo ng CE. Meron tayong Newton per mm squared. So, si MPa, equivalent kasi yan sa 1 Newton per mm squared. Sir, paano po nangyari? So, check natin. Saan ko ilalagay? Wala na mapaglagyan. Sige, singit na lang natin dito. Alam natin na 1,000 mm is equivalent to, yes, 1 meter. So, dito ko ilalagay, medyo taas. Newton per meter squared. Convert natin ha, convert natin. So, alam natin na 1 meter is equivalent to 1,000 mm. Diba? 1 meter is equivalent to 1,000 mm. Ngayon, pag in-square natin ito, ano mangyayari? It will become Newton, okay? Newton over, yes, 10 raised to 6 mm squared. Okay? Sabi ko na 'di ba kanina, si Pascal papuntang megapascal, ano ang kanyang value? 10 raised to 6 Newton over meter squared. Inilipat lang natin yung 10 raised to 6 sa tabi. Kaya kung yung meter, pinaltan natin ng mm, anong mangyayari? 'Di ba? Yung 10 raised to 6 na nakatabi nila, magka-cancel. So, ito yung kalalabasan. Now, itong mga conversion na to, ngayon lang natin to gagawin. Siyempre, sa susunod, wag ka na mag-convert. Ang purpose nito, kaya ako dinidiscuss ngayon, para maging ano na siya sa'yo, maging automatic. Pag nakita mo yung megapascal, Newton per mm squared kasi yung value niyan, sir. Kumbaga, nasa iyo na, nasa isip mo na. Okay? So, yung conversion part na kailangan nyo intindihin, gets nyo na ngayon, i-gets nyo na para sa susunod, sa ulado mo na. And lastly, para sa gigapascal, hindi na natin ito masyadong palalabakin, tiga times 1,000 lang ng megapascal yung gigapascal. So, katulad nung nangyari sa QPA. So, magiging 1,000 Newton or simply 1 kilonewton per mm squared. Now, ano ba ang kagandahan pag sa ulado mo na to? Hindi minsan sa mga problem na may mga ganitong units, bibilis ka. Importante ang speed sa pagsosolve sa mga problems. Kaya kung may mga ways kayo para mapabilis yung pagsosolve, kailangan makakuha niyo yun. So hopefully this helps you sa pagsosolve ng mga problem, mapabilis yung inyong pagsosolve. Okay, so tatanggalin ko na to, buburahin ko to. So hopefully na-note nyo. Tanggalin natin yan. Yan. Kasi gagamitin natin yung space para sa last problem, di ba? Yan. Okay. So, ang layo ng pinuntahan natin. Basta guess mo na, mga cancel yung gigapascal doon. Doon lang tayo, yung layo ng pinunta. So, anyways, alright. So, dV over V. So, calculate natin. 116,280 minus 137, 10 raised to 3 over 2.5 times 10 raised to 9. So, 0.046. Sir, percentage. Okay, di times natin sa 100%. Diba? Ganun yan. Okay. So, times natin sa 100, 4.6%. So, yung unang lumabas, decimal ratio yon.
Dahil percentage ang pinapakuha, di times natin sa 100%. So, this is your final answer. So, hopefully that is clear. Yeah? Okay? Punta tayo sa last problem. Yan. So, distilled water stands in a glass tube 9 mm diameter at a height of 24 mm. What is the true static height? So, what is the true static height? So, visualize natin yung nangyayari dito sa problem na to. Meron tayong tube. Ay, gawa tayo ng tube. Uy, ay, galing naman. Yeah, bear with me. Uy, kaya mapindot. Yan. Yan. Okay. Ito ka, kabila. Yan, liitan natin. Di ba? Tapos, ah, ah, wait lang. Okay, paano ba mag-extrude dito? Uy, bakit pagilid? Bakit pagilid? Ayun! Nakita mo yun? Amazing, right? Yan, wait lang ha. Yan. Pwede na to. Okay, pwede na yan. Uy, wag. Okay, so meron na tayong glass tube. Yan. Yan. Glass tube na tayo. Okay. Yan. So we have this glass tube, 9 mm in diameter. So gets mo na to. 9 mm ang diameter niya. Okay. So 9 mm. And then ang height niya ay 24 mm. So ano yung tinutukoy niya diyan? Yung water ha, hindi yung glass tube. So yung glass tube pwedeng mas mahaba pa, pero yung tinutukoy dito na 24 mm, yung distilled water. Pero yung diameter, syempre 9 mm, parehas yun, di ba? Hindi naman pwedeng yung tubig, mas matahaba yung diameter kumpara dun sa 9 mm. So, gets na yun na same lang naman. So, yung height ng liquid, let's say hanggang dito, 24 mm. Now, given sa atin si surface tension. Napansin mo ba? Ano? Sigma. Surface tension yan, di ba? Newton per meter. So, Newton per meter pala ang unit. Ang nabanggit ko yata nung nakaraan sa isa, sa naunang video, naka-Newton per mm squared. So, mali ako doon. Anyways, di naman siya big deal. So, baguhin na lang natin. No? Ang sinabi ko nung nakaraan, ang surface tension ay mm squared yata. So, Newton per meter siya ang kanyang unit. So, let's correct that thing. Nakalimutan ko lang. Anyways, so, ang height is 24 mm nung liquid and surface tension is 0.0742 Newton per meter. Now, water yan, di ba? So, recall muna natin ang formula before tayo mag-proceed. Ang formula natin sa capillarity at dahil may given surface tension, yun lang naman ang formula natin na may surface tension, di ba? 4 sigma cosine theta gamma d. So, ang tinatanong kasi ay true static height. So, may height na involved. Okay? Now, ano yung true static height na tinutukoy dyan? Itong 24 mm, sir, hindi po ba height na yan? Bakit hinahanap pa si true static height ay meron ng height? Okay? So, ganito kasi yan. Yung 24 mm, yan ay height ng liquid. Okay? Naka 3D yun eh. Gawa tayo ng 2D. Okay. Line, line, line. Di ba ito yon? Ito yung nangyayari kapag may capillarity, gumaganon. Ay, pangit. Gumaganon. Ba't siya, ano, parang nagkakaroon ng cohesion, you know?
Okay, so basta ganon. Nakita mo, gumaganon. Ayan. Nasaan po yung 24 mm? Ang sinabi dyan, yung height ng water stands. So, mula dun sa taas hanggang baba. Okay. Okay. Yan, 24. Okay. Ito yung height ng distilled. Ngayon, yung H na to, ano to? So, if you recall doon sa ating pinag-aralan last time, yung H na yan ay depression. Ano yung itinaas or ibinaba ng tubig? Saan galing yung itinaas niya? Sa reference point. Okay, so tingnan natin ha, balikan natin para malinawan ka. Okay, saan na ba yan? Ito. Yan ha, nasaan galing yung H? Mula doon sa pinakababa ng curve hanggang sa kung saan man yung reference. So, yung tubig, hanggang dito lang yung height. Yan, dito lang. Nandyan lang siya. Pero dahil sa capillarity, yung surface tension na hinihila yung tubig, pataas or pababa, tumaas ngayon. Nasaan yung H? Mula sa initial hanggang doon. Okay? Okay, nandun si H. Now, balik tayo dito sa ating problem. Yan. Nakita mo na, 24. Nasaan si H? Nasaan si H? Yan. So, kung ilan yung itinaas niya or ibinaba niya from the initial height, yun yung H. So, let's say, ito si H. Hindi kasi natin sure eh. Sige nga dito. Ah. Ayan. Now, sir, ito po, hindi po ba natin to isasama, yung maliit na to? Itong maliit na height na yan, guys, sa totoong buhay, maliit lang yan. Sobrang liit yan. So, negligible na po yan. Negligible. Yan. Negligible. So, ibig sabihin, pwede na natin i-consider na yung 24 galing din dito. Okay? Kung ano yung dulo ng pagganon. Di ba may pagganon? Imbis na dito, ang 24, pwede mo nang sabihin galing dito ang 24. Kasi itong height na to, syempre sa drawing ko, pagpasensyahan nyo na, di ba? Ang drawing ko, hindi perfect yan. So, hindi siya to scale. Hindi siya to scale. So, maliit lang yung height na yan. So, negligible yan. Okay? So, hopefully, nagigas yung ibig sabihin. Ngayon, ano ang true static height? Okay? Di ba ito yung ground? Let's say ito yung ground. Okay? Diyan naka-measure yung 24. So, ang true static height na tinutukoy natin, ito yun. Ayun. So, ito yung nangyari ha. Ang totoong height talaga ng tubig, nung hindi pa siya affected ng surface tension, ito lang. Tawagin nating Z, let's say. Z. At si Z yun. Kaso, dahil sa surface tension, nagkaroon ng concave, nahila, nagkaroon ng capillarity, umaangat kasi talaga yan, literally. Umaangat yung tubig. Okay? So, nandun, lumipat siya dun. Okay? Dahil sa surface tension. Naging 24. So, ngayon, medyo feeling ko nagigets mo na yung mangyayari dyan. Para makuha yung Z, yung initial height niya, nung wala pang kahit anong force, outside force, wala pang surface tension, wala pang capillarity, para makuha yung Z, so kunin natin yung actual. Ano na yung ngayon? Tapos, ibawas natin yung kung ilan yung iniangat. Kung ano yung capillarity rise. So, capillarity rise or capillarity. So, minus H. Di ba? Di ba? Di ba? Okay. So, ngayon, didiretso na natin. Magbura tayo ng slide. Siguro dito na. Yan. Okay? So, dito ko na lang ilalagay yung ating sagot. Yan. So, wait lang. Baka may space pa akong pwedeng paglagyan. Hindi, lipat ko na lang ta. Lipat na lang natin ta. So, H is equal to 4 sigma cosine theta over gamma D. Okay, lagay tayo ng mga values 4. 0.0742. Cosine, tubig. Sabi ko, 0, di ba? Sabi ko last time, 0 degree.
And yung cosine 0 na yan, kapag nilagay mo sa calculator, 1 yan. So, pwede mo nang hindi isama. Pero dahil magagaling kayo, lagay natin cosine 0 degrees. Over unit weight ng, alin? Ng water, syempre, di ba? Unit weight ng liquid. So, water yan. Unit weight, ha? So, notice na yung ating surface tension ay naka-Newton meter. Para hindi tayo magkagulo-gulo sa unit, ang gamitin natin unit ng unit weight, edi Newton per cubic meter. Naka-Newton din, naka-meter din. Hopefully, nakigets niyo yung logic ng mga units na ginagamit natin. Newton per meter sa taas, Newton per cubic meter sa baba, and diameter, naka-mm. Gawin mong meter. So, 9/1000. Yan. Marunong na kayo mag-convert ha. 9/1000. So, naka-meter na lahat yan. Di, kunin natin. Right? So, ang final answer natin dito ay naka-meter, syempre. So, 4 times 0.0742 divided by 9810 Newton per cubic meter times 9/1000. So, 3.36 times 10 raised to negative 3 meter. Ngayon, yung 24 natin, naka-mm yan, di ba? So, para hindi tayo magkagulo, yung mm, balik ulit natin yung meter, balik ulit natin sa meter. Mm. Ano ba yan? Times 1,000. 3 point, baka magkahalo eh. 3.36 mm. Okay ka na? Nasusundan naman? Okay. So, diretso ko na ha. 24 minus 3.36, 20.64. So, ito yung final answer natin. So, nung una pala, 20.64 lang talaga yung height. So, dahil sa capillarity, umangat siya ng 3.36, so naging 24 na. Alright? So, that's your final answer. Hopefully, naintindihan nyo na yung premise ng mga properties of fluids. So, sadya na. So, hopefully, naintindihan nyo agad kasi this is meant to be hindi talaga mahirap muna. Wala pang kahirapan ito. Ito muna yung madadali. Week 1 pa lang di ba? But expect na mas magiging marami yung mga mangyayari sa mga susunod na meetings natin. So, thank you so much for listening. Hopefully, your learning doesn't stop here. Explore. After nito, mag-solve pa kayo na mag-solve. Maghanap pa kayo ng mga pwedeng sagutan. At gumaling kayo sa pagsagot. Mag-advance study na din ng mga susunod na topic which will involve pressure. Diba? Variations in pressure. Yan, and so on, so forth. So, ayan. Thank you so much. See you next time. Aray ko pa.